Alam naman ng karamihan na importante ang mag-ipon. Ilang beses na rin nating sinabi sa sarili natin sa susunod na buwan na talaga ako magsisimula. O kaya kapag tumaas na sweldo ko. Kapag medyo gumaan na ang mga bayarin. Pero ang problema, kapag lagi mong hinihintay yung panahon na mas maluwag ang pera, baka hindi talaga dumating yung perfect time na hinihintay mo. Iba ang approach na makikita natin sa Bible. Hindi nito sinasabing kailangan mo munang kumita ng malaki bago ka makapaghanda para sa future. Ang ipinapakita nito ay isang paraan ng paghawak sa pera na pwedeng gawin kahit hindi kalakihan ang kinikita mo. At nagsisimula iyon sa isang maling idea na sobrang common. Mag-iipon ako kapag may natira. Pagdating ng sweldo, bayad muna ng bills, pagkain, pamasahe, pang-araw-araw na gastos. Tapos may biglang kailangang bilhin sa bahay, may kailangang bayaran, may gamot, may school expense, o may kung anong hindi kasama sa plano. Pagkatapos ng lahat ng iyon, saka mo titingnan kung may natira. At kung meron, yun ang ipon. Mukhang practical naman, pero kadalasan, iisa ang ending. Walang natitira. Hindi naman ibig sabihin na irresponsable ka agad. Ang problema, yung sistema mo mismo ang nagpapahirap sa iyong makaipon. Kapag ang savings ang laging huling nakapila, lahat ng ibang gastos may chance munang kumuha sa pera mo at alam naman natin kung paano gumagana ang totoong buhay. Parang laging may dahilan para gumastos. Kapag may extra, may bigla ring naiisip na kailangan. Kapag medyo maluwag ang buwan, minsan automatic ding lumalaki yung gastos. Kaya bago makarating ang pera sa savings account, naubos na. Makikita natin yung ganitong pattern sa Proverbs 21:20. Ang taong marunong humawak ng meron siya ay may naitatabi, pero ang taong inuubos agad ang lahat ng meron siya ay walang naiiwan para sa hinaharap. Pansinin mo yung punto. May resources naman yung taong tinutukoy. May dumarating sa kanya. Ang problema ay hindi lang kung gaano karami ang meron siya. Ang problema ay kung ano ang ginagawa niya sa perang dumatang. Kapag lahat ng pumapasok ay nauubos din agad, mauulit lang iyon sa susunod na sweldo. May papasok, may lalabas, tapos balik ulit sa zero. Kaya minsan, hindi mo kailangan ng mas matinding motivation. Ang kailangan mong baguhin ay kung ano ang unang ginagawa mo sa pera pagdating ng sahod. At doon tayo sa unang prinsipyo. Unang prinsipyo, mag-ipon muna bago gumastos. Ganito ang idea sa Proverbs 13:11. Ang perang mabilis nakuha ay mabilis ding nawawala, pero ang taong unti-unting nag-iipon ay makikitang lumalaki rin ang naitatabi niya. Yung mahalagang part dito ay unti-unti. Hindi kailangang isang bagsakan. Hindi kailangang malaki agad. Ang importante, may regular kang naitatabi. Sa personal finance, madalas itong tawaging pay yourself first. Simple lang ang idea. Pagdating ng sweldo, may parte ng para sa ipon. Hindi yung tingnan ko muna kung may matira. Kundi, ito muna yung itatabi ko. Yung matitira pagkatapos nito, yun ang pagkakasyahin ko. Hindi ibig sabihin na pababayaan mo ang kuryente, tubig, pagkain, utang, o ibang importanteng bayarin para lang masabing nakapag-ipon ka. Ang point ay isama mo ang savings sa plano mula sa simula. Hindi yung maaalala mo lang pagkatapos gumastos. Kahit maliit muna. Dahil kapag ginawa mo yun consistently, may mangyayari na dati hindi nangyayari. Talagang may naiiwan. Baka sa unang buwan hindi impressive. Baka pagkatapos ng 3 buwan, maliit pa rin tingnan. Pero lumalaki. At karamihan ng totoong ipon hindi naman nabubuo dahil sa isang malaking deposit. Nabubuo iyon sa maraming maliliit na deposit na hindi mo tinigilan. Paano ito gagawin sa actual? Kung may option sa bank account mo, pwede kang mag-set ng automatic transfer tuwing payday. Pagpasok ng sweldo, may maliit na amount na diretso agad sa hiwalay na savings account. Kung hindi ka gumagamit ng automatic transfer, okay lang din. Ang mahalaga, gawin mo agad bago ka magsimulang gumasto sa mga bagay na hindi naman urgent.
Malaking tulong ang ganitong sistema kasi hindi naman pare-pareho ang mood natin bawat buwan. May payday na ganado kang mag-ipon. May payday na pagod ka at gusto mong i-reward yung sarili mo. May buwan na pakiramdam mo okay naman ang pera kaya iniisip mong pwede siguro akong gumastos ng konti. Kapag may sistema ka, hindi mo kailangang makipag-negotiate sa sarili mo tuwing sa sahod. Naitabi na yung pera bago pa pumasok ang temptation. Pero may susunod na problema. Kahit makapagtabi ka, paano kung lagi mo rin namang kinukuha? Diyan papasok ang pangalawang prinsipyo. Ikalawang prinsipyo, bigyan ng pangalan at purpose ang ipon mo. May magandang idea sa Proverbs 29:18. Kapag walang malinaw na direksyon, madaling mawala sa tamang landas. Ganito rin minsan ang savings account. Kapag ang pangalan lang nito ay savings, parang extra money lang siya. May gusto kang bilhin? Nandyan naman yung savings. Lumampas ka sa budget? Kukuha muna ako dito. Ibabalik ko na lang next month. At alam natin kung anong madalas mangyari sa ibabalik ko na lang, hindi na naibabalik. Hindi dahil masama yung intention, kundi dahil pagdating ng susunod na buwan, may panibago na namang gastos. Kaya yung perang dapat nagbibigay sa iyo ng protection, nagiging pangsalo na lang sa tuwing sobra ang gastos. Sa Genesis 41, hindi basta nagtabi si Joseph ng pagkain dahil marami silang ani. May malinaw na dahilan. Alam niyang darating ang panahon ng taggutom, kaya yung iniipon nila ay hindi extra na pwedeng galawin kung kailan nila gusto. May purpose iyon, nakalaan iyon para sa future. Ganito rin ang magandang gawin sa savings. Imbes na isang malaking ang account na savings lang, hatiin mo sa isip mo o kung posible sa actual accounts ayon sa purpose. Halimbawa, emergency fund para sa totoong emergency, medical fund para sa gamot, check-up, laboratory o ibang health expenses, bahay para sa repair o kailangang palitan sa bahay, future goal para sa bagay na matagal mo nang pinag-iipunan, giving fund para may nakalaan kapag may gusto kang tulungan o may pagkakataong magbigay. Hindi mo kailangan ng 5 bank accounts agad. Ang importante, malinaw sa iyo kung para saan ang bawat amount kasi malaking bagay ang pangalan. Mas madaling kumuha ng 5,000 piso sa account na ang pangalan ay savings kaysa kumuha ng 5,000 piso sa perang alam mong nakalaan kapag may nawalan ng trabaho sa pamilya. Kapag may purpose ang pera, mas mahirap gumawa ng dahilan para gastusin iyon sa bagay na hindi naman kailangan. Kaya huwag lang mag-ipon. Alamin mo kung para saan ka nag-iipon. Ikatlong prinsipyo, matuto sa langgam. Maliit pero tuloy-tuloy. Isa sa pinakasimpleng lessons tungkol sa paghahanda sa Bible ay makikita sa Proverbs 6:6-8. Tingnan mo ang langgam at matuto ka sa ginagawa nito. Wala namang kailangang laging mag-utos sa kanya. Pero habang may pagkakataon, nag-iipon siya ng pagkain para may magamit pagdating ng panahon. Hindi naman kayang magbuhat ng napakarami ng isang langgam. Kaunti lang bawat balik, pero hindi siya tumitigil. At doon, nagiging powerful yung lesson. Isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi nagsisimulang mag-ipon ang isang tao ay ang liit lang naman ng kaya kong itabi. Parang wala ring mangyayari, pero doon tayo nagkakamali. Sa simula, mas importante munang mabuo yung habit kaysa habulin agad yung malaking amount. Halimbawa, 100 piso lang muna kada linggo ang kaya mong itabi. Mukhang maliit, pero 100 piso kada linggo ay 5,200 piso sa isang taon. Hindi pa iyon malaking emergency fund, pero malaking difference na rin yung may 5,200 piso kang nahuhugot kumpara sa wala. Kapag may biglang kailangang bilhing gamot, may kailangang ipaayos sa bahay, o may unexpected na gastos. At nagsimula lang iyon sa 100 piso. Hindi kailangan ng malaking increase, hindi kailangan ng bonus. Ang kailangan ay isang maliit na desisyon na inuulit mo. Maraming beses ding makikita sa Bible na hindi minamaliit ang maliit na simula, yung mustard seed.
Yung 2 maliit na barya ng byuda. Yung 5 tinapay, maliliit. Pero hindi meaningless, kaya wag mong hintaying malaki na yung kaya mong isave bago ka magsimula. Kung 50 piso muna, okay. Kung 100 piso, okay. Kung mas malaki ang kaya mo nang hindi na papabayaan yung basic needs, mas maganda. Ang tanong ay, ano yung amount na kaya mong itabi every payday at kaya mong panindigan? Hindi yung magandang pakinggan, yung totoong kaya mong gawin. Pagkatapos, gawin mo ulit at ulit at ulit. Mas malakas ang maliit pero consistent kaysa malaking hulog ngayon tapos wala na ulit sa susunod na 3 buwan. Ika-4 na prinsipyo, buuin ang savings mo ng pa-level. Sa Genesis 41, ganito ang naging plano ni Joseph. Maglagay si Faraon ng mga taong mamamahala sa pag-iipon ng bahagi ng ani habang sagana ang Egypt. Ipunin nila ang pagkain mula sa magagandang taon at itabi iyon sa mga lungsod para may magamit pagdating ng panahon ng pangangailangan. Organize yung paghahanda, may amount, may lugar, may purpose, at may malinaw na dahilan. Ganito rin dapat ang savings. Hindi lahat ng naipon mong pera ay para sa parehong klase ng problema. Mas madaling isipin ito sa 3 level. Level 1, pangsalag sa maliliit na biglaang gastos. Ito muna ang unang target. Magtabi ka ng perang madaling ma-access para sa mga maliit pero importanteng gastos na hindi mo napaghandaan. Halimbawa, nasira yung electric fan sa bahay sa gitna ng mainit na panahon. Biglang kailangan ng gamot. Na-flat ang gulong ng motor na ginagamit mo. Araw-araw, papasok. May kailangang ipaayos sa bahay na hindi naman pwedeng ipagpaliban. Hindi pa ito yung tipo ng emergency na sisira sa buong finances mo. Pero kapag wala kang kahit anong nakatabi, kahit maliit na problema, pwedeng mauwi agad sa pangungutang. Kaya first goal, magkaroon muna ng maliit na buffer. Hindi kailangang isang buong buwan agad kung hindi pa kaya. Basta magsimula. At kapag nagamit, punuin ulit bago bumalik sa ibang gastos na pwede namang maghintay. Level 2, full emergency fund. Kapag may maliit ka ng buffer, saka mo unti-unting buuin yung mas malaking emergency fund. Common target dito ang 3 hanggang 6 na buwang basic expenses. Ito na yung para sa mas seryosong situation. Halimbawa, nawala ng trabaho, humina ng ilang buwan ang income, may malaking medical expense sa pamilya, may kailangang repair sa bahay na hindi pwedeng ipagpaliban. Ito yung klase ng paghahanda na makikita natin kay Joseph. Habang okay ang panahon, naghahanda ka para hindi ka magsimula sa zero kapag dumating ang mahirap na panahon. Level 3, para sa future goals. Kapag maayos na yung emergency fund, pwede ka nang mag-focus sa mas malalaking plano. Pang down payment, pambili o pagpapalit ng sasakyan, education, investment, puhunan sa isang negosyong pinag-aralan mo ng mabuti, o isang opportunity na gusto mong kunin pero kailangan ng pera para magawa. Dito na nagiging higit pa sa protection ng savings. Nagbibigay na ito sa iyo ng options, pero kung nasa level 1 ka pa lang, huwag ma-pressure. Maraming tao ang nagsisimula sa wala. Ang importante, alam mo kung saan ka papunta. Una, maliit na buffer. Sunod, emergency fund. Pagkatapos, future goals. Hindi kailangang mabilis. Ang mahalaga, hindi ka nakatigil. Ika-5 prinsipyo, protektahan ang ipon mo laban sa impulse. Ganito ang warning sa Proverbs 25:28. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay parang lungsod na walang maayos na pader, madaling pasukin dahil walang proteksyon. Noong panahon ng Bible, napakahalaga ng pader ng isang lungsod. Kapag walang pader, halos kahit sino pwedeng pumasok. Ganito rin ang savings account. Pwede kang magkaroon ng malaking balance, pero kung sobrang dali mo rin itong galawin tuwing may gusto kang bilhin, mahina pa rin ang protection. At minsan, hindi emergency ang biggest threat sa savings natin. Tayo mismo. May nakita kang gusto mo at biglang parang kailangan mo na rin.
May bonus o extra income kaya pakiramdam mo deserve mong mag-upgrade agad. May kakilala kang nagsabing sayang yung opportunity kaya gusto mong maglabas agad ng pera kahit hindi mo pa talaga naiintindihan yung pinapasok mo. Kapag excited tayo, ang bilis gumawa ng dahilan. Kaya hindi sapat na sabihin lang, next time magpipigil na ako. Mas maganda kung may sistema kang nagpapabagal sa desisyon. Halimbawa, huwag ilagay ang emergency fund sa parehong account na ginagamit mo araw-araw. Kung may gusto kang bilhin na hindi naman planado at medyo malaki ang amount, gumawa ka ng sariling rule. Hindi ako bibili ngayon. Hihintayin ko muna ng 24 o 48 oras. Kapag gusto mo pa rin pagkatapos noon at pasok naman sa budget, saka mo pag-isipan ulit. Kung malaking withdrawal naman mula sa savings, pwedeng kausapin muna ang asawa mo o isang taong pinagkakatiwalaan mo at marunong sa pera. May magandang reminder sa Proverbs 15:22. Madaling pumalpak ang plano kapag ayaw nating makinig sa payo, pero malaking tulong ang pagkakaroon ng mga taong makakapagbigay ng matinong advice. Hindi ibig sabihin na hindi mo kayang magdesisyon. Ang point ay alam mong may mga sandaling mas mabilis ang emotion kaysa wisdom. Kaya lagyan mo ng pader ang ipon mo, hindi para pahirapan ang sarili mo, para hindi isang pindot lang ang pagitan ng impulse at ng perang ilang buwan mong pinag-ipunan. Ika-6 na prinsipyo, mag-ipon pero huwag isara ang kamay mo. Dito nagiging iba ang biblical view ng saving. Hindi sinasabi ng Bible na ang goal ay paramihin lang ng paramihin ang pera mo hanggang ayaw mo nang pakawalan kahit piso. Ganito ang idea sa Proverbs 11:24. May taong bukas palad sa pagbibigay pero patuloy pa ring pinagpapala. Mayroon namang sobrang higpit sa paghawak sa lahat ng meron siya pero nauuwi rin sa kakulangan. May malaking difference ang paghahanda at pamumuhay sa takot. Pwede kang mag-ipon dahil gusto mong maging responsable. Pero pwede ka ring umabot sa point na ayaw mo nang tumulong, ayaw mong magbigay at natatakot kang mabawasan kahit kaunti dahil iniisip mong baka kulangin ka bukas. Hindi iyon ang goal. Hindi magkalaban ang saving at generosity. Pwede kang maging generous habang maayos ka ring naghahanda para sa future. Kapag nagbibigay ka, parang sinasabi mong, Lord, nagtitiwala ako sa iyo kahit may inilalabas ako. Kapag nag-iipon ka naman, Lord, gusto kong maging responsable sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Parehong may lugar, parehong kailangan ng wisdom. May isa pang magandang reminder sa Ecclesiastes 11:2. Huwag mong ilagay ang lahat sa iisang lugar. Hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Simple lang yung principle, maghanda. Huwag umasa sa iisang source lang. Huwag ilagay lahat sa iisang basket. Hindi dahil wala kang tiwala sa Diyos, kundi dahil bahagi rin ng wisdom ang paghahanda sa mga bagay na hindi natin kayang hulaan. Ang pag-iipon ay paghahanda. Ang pagbibigay ay paggamit sa ipinagkatiwala sa iyo para makatulong din sa iba. At kapag natutunan mong gawin pareho, pera na ang nagsisilbi sa iyo. Hindi ikaw ang nagsisilbi sa pera. Ika-7 prinsipyo, tandaan kung bakit ka talaga nag-iipon. Sa Philippians 4:11-12, sinabi ni Paul, natuto akong maging kontento anuman ang sitwasyon ko. Naranasan kong kapusin at naranasan ko ring magkaroon ng higit sa kailangan. Napakaganda nung isang salita, natuto. Ibig sabihin, hindi automatic ang contentment. Hindi ito personality na meron ka o wala. Natututunan ito. Naranasan ni Paul yung panahon na meron siya at naranasan din niya yung kapos siya. Pero sa parehong situation, natutunan niyang hindi doon nakadepende ang peace niya. Ganito rin dapat ang purpose ng saving. Hindi ka nag-iipon para makarating sa isang magic number na pagkatapos nun, wala ka ng kailangang katakutan. Walang ganung amount. Kahit gaano kalaki ang nasa account,
Walang perang makakapangako na hindi ka mawawalan ng trabaho, walang magkakasakit, walang problemang darating, at lahat ng plano mo ay matutupad. Hindi kayang ibigay ng pera yung guarantee na iyon, pero may maibibigay ang maayos na pag-iipon. Space. Space para hindi ka mataranta sa bawat biglaang gastos. Space para makapag-isip bago mangutang. Space para makatulong kapag kaya mo. Space para hindi takot ang laging nauuna sa bawat financial decision. At pagkatapos mong gawin yung kaya mong gawin, matututo ka ring sabihin, Lord, naghanda ako sa abot ng makakaya ko. Yung hindi ko kayang kontrolin, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ganito rin ang reminder sa Proverbs 21:5. Ang taong masipag at maingat magplano ay unti-unting umaasenso. Pero ang taong laging nagmamadali sa pera ay madaling mapunta sa kakulangan. At yung benefit ng maayos na pag-iipon ay hindi lang makikita sa laki ng account. Makikita iyon sa bahay na hindi agad nagpapanik kapag may nasirang gamit. Sa pamilyang may konting panahon para mag-isip kapag may nawalan ng trabaho. Sa taong kayang tumulong kapag may nangangailangan dahil hindi siya laging sagad. At sa peace na nanggagaling sa kaalamang ginawa mo yung kaya mong gawin pero hindi mo ginawang Diyos ang pera mo. Iyan ang magandang picture ng saving na makikita natin sa Bible. Hindi lang mag-ipon ka para yumaman at hindi rin mag-ipon ka dahil baka may masamang mangyari. Mas simple at mas meaningful yung dahilan. Maghanda habang may pagkakataon, maging tapat sa kung anong meron ka ngayon. Huwag maliitin ang maliit na simula, protektahan ang naipon mo, maging bukas palad pa rin. At huwag ilagay sa pera yung security na sa Diyos lang dapat nanggagaling. Ginawa iyon ni Joseph bago dumating ang taggutom. Makikita rin natin iyon sa langgam, nag-iipon habang may pagkakataon. At paulit-ulit itong makikita sa Proverbs. May magandang bunga ang maingat, patient, at consistent na paghahanda. Kaya kung wala ka pang malaking ipon ngayon, hindi mo kailangang hintayin ang susunod na increase. Hindi mo kailangang hintaying mawala lahat ng problema. At hindi mo kailangang hintaying maging perfect yung budget mo. Magsimula ka sa kaya mo. Kahit maliit, itabi mo muna bago mo gastusin. Bigyan mo ng malinaw na purpose, protektahan mo, at gawin mo ulit sa susunod na sweldo. Dahil sa paglipas ng panahon, yung maliit na amount na parang walang epekto ngayon, pwedeng maging emergency fund na nagbibigay sa pamilya mo ng breathing room. At higit sa lahat, tandaan ito, ang goal ay hindi magkaroon ng sobrang daming pera para pakiramdam mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Ang goal ay maging responsable sa kung anong ipinagkatiwala niya sa iyo. Maghanda ng may wisdom. Magbigay ng bukas ang kamay at magkaroon ng peace kahit hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari bukas.